Sa simula ng pelikula, dalawang undercover na sundalo ang dumating sa isang lihim na kampo ng militar sa gitna ng isang matinding nyebe. Ang mga lalaking ito ay America's Strategic Missile Wind Controllers na pinagkatiwalaan ng mga susi na kinakailangan para maglunsad ng nuclear warhead. Mabilis silang umupo sa kanilang mga workstation at sinimulan ang kanilang trabaho para sa gabi. Tila normal ang lahat hanggang sa mapansin ng isa sa kanila ang isang bagay na lubhang nakababahala. Dalawang pulang ilaw sa status board ang patuloy na kumikislap, na nagpapahiwatig na mayroong alerto sa warhead. Ang nakatataas na opisyal sa paniniwalang ito ay isang technical na glitch ay ni-reset ang board gayunpaman, ang isang alarma ay tumunog sa lalong madaling panahon at ang isang code ay ipinadala sa mga opisyal na nasa lugar. Sinunod nila ang protocol sa pamamagitan ng pagbubukas ng limitadong locker at kinuha din nila ang dalawang pulang file. Naglalaman ang mga ito ng mga top-secret missile launch code na itinutugma ng mga opisyal sa code na natanggap sa speaker. Pagkatapos ay ipinasok nila ang launch code sa kanilang mga computer, at sa kanilang pagkabigla ay nakumpirma ang order ng paglulunsad at nagsimula ang 60 segundo na countdown. Pagkatapos ma-activate ng mga opisyal ang lahat ng 10 nuclear missiles ay inihahanda na ang mga ito para sa paglulunsad, ngunit hindi sinunod ng senior officer ang protocol sa pamamagitan ng paghiling na makausap ang mas mataas na awtoridad sa telepono. Patuloy niyang sinusubukan na tawagan ang kanyang mga superior ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Sa lalong madaling panahon, ang natitira na lang sa countdown ay wala ng 10 segundo. Ang junior officer ay nakahanda na upang ilunsad ang mga missile gamit ang kanyang susi, ngunit ang senior ay hindi makakilos sa pangamba. Napagtanto niya na ang paglulunsad ng mga missile ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 20 milyong tao. Lingid sa kanilang kaalaman, ang pangyayaring kanilang nararanasan ay isang nuclear attack drill lamang. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong masuri ang kahandaan ng mga opisyal na gumawa ng masakit at mahirap na desisyon sa pagpapasimula ng isang nuclear strike. Lumipat ang eksena at makikita natin ang isang helicopter na pababa sa NORAD, o NORAD Combat Operations Center sa Colorado. Dalawang ahente ng FBI ang bumaba at mabilis na inihatid sa isang selyadong opisina. Nandito sila para sa isang pagpupulong kasama si Dr. John McKittrick, ang pinuno ng mga computer operations. Ang kanilang layunin ay talakayin ang mga kinalabasan ng hindi ipinaalam na nuclear missile launch drill, dahil nakakabahala na 22% ng mga opisyal na pinagkatiwalaan sa paglulunsad ng mga nuclear missiles ay ayaw gawin ito. Pagkatapos ay inanunsyo ni General Berenger na magpapatupad siya ng isang psychological screening program upang maalis ang mga naturang individual mula sa hinihinging responsibilidad na ito. Sa isang mainit na talakayan ay sinabi ni Dr. John na hanggat ang panghuling desisyon sa paglulunsad ay ibinigay sa isang tao ay mauulit lang ang sitwasyong ito. Hinihikayat niya ang mga ahente ng FBI na suriin ang kanilang computer na War Operation Plan Response o WOPR. Ang sopistikadong machine learning program na ito ay patuloy na nangangalap at sumusuri ng data, pagkatapos ay ginagaya nito ang mga senaryo ng digmaan sa pagitan ng Amerika at USSR sa anyo ng isang laro. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga simulation nito, ang WOPR ay gumagawa ng mga estratehiya upang mapanatili ang pangingibabaw ng Amerika. Kinumbinsi ni Dr. John ang mga ahente na ipatupad ang kanyang plano na palitan ang wing control officers ng electronic relay system. Ito ay epektibong tatanggalin ang pagkakasangkot ng tao mula sa panghuling desisyon sa paglulunsad at ipagkakatiwala ito sa WOPR. Samantala sa Seattle, na isang lugar na malayo sa NORAD base, makikita natin ang isang batang si David Lightman na huli na para sa kanyang klase sa biology. Nakarating siya sa kanyang klase at umupo sa likod ng kanyang kaibigan na si Jennifer Mack, na parehong walang motibasyon sa biology. Di nagtagal ay diretsyong sinabi ng kanilang guro kay David na bagsak siya sa kanyang mga pagsusulit, pagkatapos ay sumagot si David ng isang bastos na nakakatawang pahayag dahilan para mapatawag siya sa opisina ng punong guro na isang pamilyar na destinasyon para sa kanya. Gayunpaman, pagdating niya doon, natuklasan niya ang password sa district computer system ng paaralan na nakatago sa ilalim ng desk. Nang maglaon ng hapon na yon, inanyayahan ni David si Jennifer sa kanyang silid kung saan siya nanghak sa computer system ng paaralan gamit ang password. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang grado sa biology mula sa bagsak na F patungo sa pasadong grado na C, at ganoon din ang ginawa niya sa marka ni Jennifer. Nang tumanggi ang babae, binago niya ang kanyang marka pabalik sa F, ngunit kalaunan ay pinalitan ito ng pasado na A nang hindi niya nalalaman. Pagdating ng hapunan ng gabing yon,
Nakakita si David ng isang pahina para sa isang bagong laro mula sa isang kumpanya na nakabase sa Sunnyvale, California. Gusto niyang makita ang programa sa likod ng kanilang laro kaya nakaisip siya ng isang mapanlikhang ideya. Prinogram niya ang kanyang computer upang maskan ang isang listahan ng mga numero ng telepono sa Sunnyvale at matawagan ang bawat numero. Umaasa siya na makakatulong ito sa kanya na mahanap ang kumpanya ng computer game. Kinabukasan ay humingi ng paumanhin si Jennifer kay David at hiniling sa kanya na muling baguhin ang kanyang marka sa biology. Pagkatapos ay tumungo sila sa kanyang silid kung saan isiniwalat ni David na binago na niya ang kanyang grado bilang pasado. Samantala, ang kanyang computer ay nagdadial pa rin ng mga numero upang mahanap ang kumpanya ng laro nang hindi sinasadyang kumonekta ito sa isang hindi kilalang sistema. Hiniling ni David sa sistema na isulat ang lahat ng laro. Tumugon ito sa pagpapakita ng listahan ng Falklands Maze, Bridge, Checkers, Backgammon, Poker, at Global Thermonuclear War. Pagkatapos ay pinaprenta niya ang listahan at dinala ito sa kanyang dalawang kaibigang hacker na sina Malvin at Jim. Dahil sa panunukso ni David ay sinabi sa kanya ni Jim ang tungkol sa paraan ng backdoor. Kung saan ang isang programmer ay nagpapanatili ng isang password upang laktawan ang anumang mga hakbang sa seguridad na maaaring idagdag sa ibang pagkakataon. Iminungkahi ni Malvin na dapat silang maghanap ng mga pahiwatig sa unang laro na Falklands Maze. Kasunod nito ay nagtungo si David sa silid-aklatan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa lumikha ng larong Falklands Maze. Gumugol siya ng maraming oras doon at nalaman na ang laro ay nilikha ng isang taong nagngangalang Dr. Stephen Falcon. Ang binatilyo ay patuloy na pumupunta sa silid-aklatan sa loob ng isang buong linggo at kalaunan ay nakahanap ng mahalagang impormasyon. Lumalabas na si Dr. Falcon ay bumuo ng isang machine learning program na nagpapahintulot sa isang computer na maglaro ng mga laro tulad ng chess at poker. Ang programa ay matututo mula sa mga pagkakamali nito at pagbubutihin ang mga kasanayan nito sa bawat laro. Ngunit nakalulungkot dahil ayon sa isang artikulo sa pahayagan si Dr. Falcon ay namatay sa edad na 41 matapos na pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan ang kanyang anak na si Joshua at ang kanyang asawa. Sa oras na ito ay naikonekta ni David ang mga tuldok at nanghula na ang password ay maaaring Joshua. Maya-maya pagdating sa kanilang bahay ay inilagay ni David ang password at binigyan siya ng sistema ng access, ngunit wala siyang ideya na nakakonekta pala siya sa WOPR sa NORAD Combat Operations Center at hindi sa isang gaming computer system sa Sunnyvale. Ang Joshua ay ang backdoor password pala sa WOPR, na nagbibigay daan sa user na ma-bypass ang lahat ng iba pang mga sistema ng seguridad at pasukin ang mainframe. Sa katunayan, kinilala ng WOPR si David bilang si Dr. Falcon at inimbitahan siyang maglaro ng chess. Ang binatilyo na iniisip na ito ay isang laro ay inutusan ng computer na simulan ang Global Thermonuclear War sa halip. Pinili niyang maglaro bilang ang Unyong Sobyet at nag-utos sa paglulunsad ng mga nuclear missile sa Las Vegas at Seattle. Sa Colorado, ang pagkilos ni David ay nag-trigger ng mga alarma sa NORAD at nagbabala ng hindi bababa sa 28 missiles mula sa Soviet Union. Ito ay nagudyok kay General Berenger na utusan ang mga antas ng DEFCON, ang mga eroplanong pambomba na magsimulang magpatrol at sabihin sa Pangulo ang tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling yun ay tinawag si David ng kanyang ina na nasa ibaba upang ilabas ang basura, dahilan para mapilitan siyang isara ang kanyang computer. Bilang resulta nito ay natigil ang missile alert sa WOPR at ang sitwasyon ay bumalik sa normal pansamantala. Hindi nagtagal at natuklasan ng mga opisyal ng NORAD na may nangyayaring hindi kapani-paniwala, napagtanto nila na may nag-trigger ng nuclear attack simulation sa WOPR at nagawang matunto nito sa Seattle. Di nagtagal ay nalaman ni David mula sa balita na nag-trigger siya ng full-scale nuclear alert sa NORAD. Kinabahan siya sa posibilidad na maaaresto siya kaya tinawagan niya si Jennifer. Sinabi sa kanya ni David ang lahat ng nangyari at binigyan niya siya ng isang simpleng solusyon, ang ihinto ang pagtawag sa partikular na numerong yun. Gayunpaman habang nililinis ang kanyang silid ay nakatanggap si David ng tawag mula sa WOPR na sinasabi sa kanya ang tungkol sa pag-usad ng kanyang laro. Ito ay tumatakbo na sa loob ng 31 oras, 12 minuto at 49 na segundo na may tinatayang natitirang oras na 52 oras at 17 minuto. Nagtanong si David tungkol sa layunin ng laro at sinabi ng WOPR na ang tanging layunin ay manalo. Siya ay labis na natakot sa lahat ng ito kaya agad niyang hinugot ang linya ng koneksyon mula sa kanyang computer. Maya-maya sa tanghali na yun habang papalabas si David sa isang lokal na tindahan ay hinarang siya ng mga ahente ng FBI,
Sinuri nila siya at sa pilitan na isinakay sa isang kotse, dito ay halatang dadalhin siya sa Colorado para tanungin. Samantala sa NORAD, naging hindi na naman maayos ang sitwasyon. Ang sistema ng WOPR ay patuloy na kinokopya ang isang digmaang nuclear na bumubuo ng mga galaw na kumokontra para sa Amerika at Unyong Sobyet. Ang dumaraming simulasyon na ito ay may mga tunay na kahihinatnan. Bilang tugon sa pinaghihinalaang banta ng mga eroplanong pambomba ng Amerika na inutusan ni General Berenger kanina ay itinaas din ng mga Sobyet ang kanilang antas ng alerto sa DEFCON 4. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si David sa pasilidad ng NORAD at nalaman ng lahat ang kanyang mga aksyon. Humiling si Dr. John ng pribadong pakikipag-usap sa binatilyo at dinala siya sa kanyang opisina. Inakusahan niya si David ng pakikialam sa sistema ng kompyuter na nagresulta sa pagkakagulo ng Amerika at USSR. Inamin ni David na una niyang nilabag ang sistema upang maglaro ng video game, ngunit itinanggi ang anumang karagdagang pakikipag-ugnayan. Sa halip ay sinabi niya na si Joshua na computer system sa NORAD ang nakipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Dr. John na si David ay nakikipagtulungan sa isang tao sa labas ng Amerika at naghahatid ng sensitibo na mga impormasyon. Magtatanong pa sana siya nang bigla siyang makatanggap ng tawag sa telepono na nagtulak sa kanya na magmadaling lumabas. Muli pa lang nakompromiso ang WOPR at ang mga missile launch code ay nasa panganib. Iminungkahi ni Dr. John na wala silang gagawin kundi ang kumalma. Ngunit itinaas ni General Berenger ang mga antas ng DEFCON 3. Inutusan din niya ang mga eroplano ng pambomba ng Amerika na patuloy na magpatrolya sa himpapawid at subaybayan ang mga paggalaw ng Sobyet. Samantala sa loob ng opisina ay nakipag-ugnayan si David sa WOPR. Ipinaalam niya dito na ang huling plano ay ilunsad ang mga missile ng Amerika patungo sa USSR sa loob ng 28 oras. Ang sistema ay nagbunyag ng kakaibang impormasyon. Sinasabi nito na si Dr. Falcon ay mahirap makausap sa Seattle Terminal Man o sa isang classified na lokasyon. Dahil naiintriga, itinanong ni David kung saan ang classified address na ito at kung sino ang nakatira doon. Tumugon ang sistema na si Dr. Richard Hume o mas kilala bilang Stephen Falcon ay nasa Tall Cedar Road, Colorado. Bago makapagbitaw ng isa pang salita ang binatilyo, nahuli siya ng mga ahente ng FBI at binanggit sa kanya na mahaharap siya sa mga kaso ng espiya. Si David ay sumigaw na si Joshua ang nagpapagalaw ng larong ito at magsisimula ito ng World War III kung hindi mapapatigil. Nakiusap siya sa kanila na tawagan si Falcon ngunit marahas siyang dinala sa isang kalapit na silid. Lumipas ang ilang minuto at lahat ng nasa center ay nasa mataas na alerto, at sa oras na ito ay dumating ang isang malaking grupo ng mga turista para makita ang pasilidad. Ginamit ni David ang pagkakataong ito para lumabas ng kwarto at magtago sa ilalim ng kalapit na hagdanan, at nang makita ang tamang sandali ay sumali siya sa grupo ng mga turista na papalabas na ngayon. Matagumpay siyang nakasakay sa tour bus at nakalusot palabas ng NORAD compound, at nang makalayo na siya ay gumamit siya ng payphone para makipag-ugnayan kay Jennifer. Hiniling niya sa kanya na mag-book ng flight papuntang Oregon para sa kanya. Pero nagulat siya sa pagdating niya doon ng personal. Pagkatapos ay ibinunyag ni David na si Dr. Stephen Falcon ay buhay pa at ang dalawa ay magkasamang naglakbay patungong Oregon. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ng dalawang kabataan si Dr. Stephen Falcon sa isang cottage sa gilid ng lawa sa Oregon. Lumalabas na ang scientist ay naninirahan sa ilalim ng alias na Dr. Richard Hume. Pagbalik sa NORAD, si General Berenger ay nakatanggap ng alerto tungkol sa dalawang missile na papalapit sa Alaska na sinasamahan ng mga Russian fighter jet. Agad siyang nag-utos ng dalawang F-16 jet upang harapin ang mga missile at mag-ulat pabalik ng mga kumpirmasyon. Ngunit ang mga piloto sa lalong madaling panahon ay nag-ulat na walang missile o Russian jet ang nakita ng kanilang mga radar sa Alaska. Nang marinig ito, ang general ay naiwang naguguluhan dahil sa katunayan ang isang live feed tracker system sa kanyang harapan ay nagpapakita ng dalawang missile na patungo sa lugar. Lingid sa kanilang kaalaman, ang orasan ng WOPR ay bumababa sa oras sa isang aktwal na paglulunsad. Mayroon na lamang 14 na oras bago ito magsimulang maglunsad ng mga missile nang hindi nalalaman ng sinuman. Lumipat ang eksena kay Dr. Falcon na nakaupo kasama ng mga kabataan at tinatalakay ang kanyang pilosopiya tungo sa buhay. Maliwanag na nakabuo siya ng kawalan ng pag-asa sa mundo matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinisikap ng dalawang kabataan na mga tuwiran kay Dr. Falcon na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang pananaw ay hindi magiging ganoon kung ang kanyang anak ay nabubuhay pa.
Hinihimok siya ng mga ito na tumawag man lang sa mga opisyal ng NORAD upang linawin ang sitwasyon, pero hindi niya ito sinagot at dumiretso na lang sa kwarto niya. Dahil sa pagkabigo, umalis ang mga teenager sa cabin para maghanap ng bangkang aalis. Ngunit wala silang nakita at hindi sila makaalis sa isla dahil hindi marunong lumangoy si David. Nagdudulot ito ng breakdown at pinagsisisihan niya ang pagpapaliban niya sa pag-aaral kung paano lumangoy. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang lumitaw si Dr. Falcon sa isang helicopter at hinihimok silang sumama sa kanya upang iligtas ang mundo. Lumipat ang eksena sa NORAD kung saan inalerto si General Berenger tungkol sa 300 Soviet ballistic missiles na patungo sa Amerika. Dahil sa pangamba ay nag-utos siya sa DEFCON 1 at inutusan ang mga sundalo ng Amerika na maghanda sa pagganti. Ang unang ulat ng WOPR ay nagsasabi na ang unang welga mula sa Unyong Sobyet ay isang ganap na pag-atake. Kaya, iminumungkahi nito na ang paghihiganti ng Amerika ay dapat ding maging all-out. Sa kabutihang palad, sina David, Jennifer, at Dr. Falcon ay bumagsak sa pasilidad ng NORAD at nakarating sa silid ng digmaan sa tamang oras. Si Dr. Falcon ay galit na ipinaalam sa lahat na ang nuclear attack na kanilang nasasaksihan ay isang simulation lamang. Ngunit iginiit ni Dr. John na ang sistema ay gumagana ng walang kamalian at walang indikasyon ng isang simulation. Napilitan si General Berenger na paniwalaan ito dahil ang mga kahihinat na ng pagtatanong sa katumpakan ng system ay maaaring nakapipinsala. Gayunpaman, sinubukan ni Dr. Falcon na mga tuwiran sa general na nagtatanong kung bakit makikipagsapalaran ang mga kaaway ng isang malawakang pag-atake. Binigyang diin niya na walang mananalo sa ganitong senaryo na ginagawa itong lubos na hindi makatwiran. Sa wakas ay hinikayat niya ang general na ipagpaliban ang paghihiganti ng Amerika hanggang sa maabot ng mga missile ng Sobyet ang kanilang mga target. Sa lalong madaling panahon, ang countdown ay umabot sa katapusan nito at ang oras ng epekto ay dumating. Gayunpaman, walang missiles na tumama sa Amerika at ang mga target na base ay nagulat ng walang pinsala. Ito sa wakas ay nagiging sanhi sa lahat upang makahinga ng maluwag. Gayunpaman, napansin ni Dr. Falcon na ang WOPR ay patuloy na nagpapatuloy sa simulate na pag-ataking nuclear ng Sobyet. Ito ay walang humpay na bumubuo ng maraming mga password upang i-crack ang 10-character launch code para sa mga nuclear missiles ng Amerika. Talagang pinaplano nitong simulan ang paglulunsad ng libu-libong missile patungo sa Unyong Sobyet. Ngayon, ang pagdisarma sa mga missile ay hindi isang opsyon, dahil mayroon na lamang silang humigit kumulang 5.3 minutong natitira. Pagtatapos ng walang ibang alternatibo, pinasok nina Dr. Falcon at David ang WOPR system at hinamon ito sa isang laro ng tic-tac-toe laban sa sarili nito. Paulit-ulit na kinukuha ng system ang laro, at bilang isang machine learning program, natututo ito ng konsepto ng isang draw. Pansamantala, nakukuha din ng WOPR ang 10-character na nuclear code at sinisimulan ang pagkakasunod-sunod ng paglulunsad. Ngunit bago ganap na ilunsad ang lahat ng mga missile, ginagaya nito ang iba't ibang mga senaryo ng digmaang nuclear. Dumadaan ito sa daan-daang milyong mga pagkakasunod-sunod at naghihinuha na walang panalo sa anumang senaryo. Dahil dito, napagtanto ng makina na ang isang nuclear strike ng isang kapangyarihan laban sa isa pa ay hindi maiiwasang haantong sa ganap na pagkalipol ng dalawang bansa. Bilang resulta, binitawan nito ang control sa system at iniimbitahan si Dr. Falcon na maglaro ng chess sa halip. Habang natutuwa at nagdiriwang ang lahat, makikita natin ang mensahe, ang tanging panalo na hakbang ay ang hindi maglaro. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!